Kumusta po mga kapadong? Padong time no see. Kayo po ba ay may alagang aso? Ano po ang pangalan nito? At ano ang pinakapaborito ninyong kwento? Mga kapadong, yan ang pag-uusapan natin sa Ikwento Mo kay Padong. Isang araw, mga kapadong, may naligaw na aso dito sa aming kumbento. Kakaiba ang itsura kasi wala na itong balahibo. Ito nga ay kalbo. Ang biruan pa namin ay, tingnan mo yung aso, parang kikiam ito. Pero kami rin po ay napuno ng awa sa asong ito kasi walang tumitingin, walang nag-aalaga, walang may-ari. Kasi kadalasan po may collar sa leeg ang aso kapag mayroong may-ari, bagong paligo, mabalahibo, at mabango. Ito po ay kakaiba. Una, ito ay takot sa tao. Tago po ng tago sa ilalim ng mga nakapark na sasakyan dito sa aming parokya. Pag minsan naroon, nagkukutkot ng pagkain sa basura. Sa awa po ng aming parish priest, dahil mahilig din naman po kami sa aso, may kung ilang aso kami dito sa parokya, inutusan po niya yung aming tagapagdinis dito na alagaan yung aso at wag nang paalisin pa dito sa kumbento. So siya po ay binigyan ng lugar para kumain. Noong una hindi niya ito pinapansin, pero sumunod, alam niya na kung nasaan naroroon ang pagkain. Hindi niya na kailangang magkalkal pa ng basura. Ilang araw po ang lumipas, nagbabago na po ang itsura ng asong naligaw sa amin. Nagkakaroon na po ng laman yung kanyang butot balat na katawan. Pero hindi pa po doon natapos ang pag-aalaga namin dito. Sabi po ng aking parish priest, ay painumin kaya ng gamot para makarecover yung balat ng aso. Kung kayang hulihin ay paliguan din nang makaranas naman ito ng paligo. At yun nga po ang ginawa ng aming staff. Pinainom ng gamot na pilit kasi ayaw halos isukan ito. Pinagtiyagaan ding hulihin at paliguan. Alam niyo naman po ang aso kung sino ang nagpapaligo sa kanya ay nagiging doon maamo. Lumapit na rin siya sa aking parish priest dahil tuwing ito'y uuwi, may dala sa kanyang pasalubong na pagkain. Ilang buwan po ang lumipas, tuluyan nang nagbago ang itsura ng aso namin ito. At pinangalanan na po namin Santino. Mula po sa butod balat na katawan ay tinubuan po ng buhok. Ang kanya pong buntot na nagkakakawag ay mahaba na rin ang buhok. Ang kanya pong katawan ay nabalot na parang puti at tsokolating buhok. Para pong imported na aso. At hindi po kayo maniniwala dahil nang dumaan pa ang ilang buwan, ito ay full grown na ulit. Wala na yung itsura na mukhang kikiam. Mukha ng asong minamahal, mukha ng asong may nag-aalaga. Ganito po yata kasi tayo kapag tayo'y nakakawala at pinipilit nating mabuhay mag-isa, walang nag-aalaga, walang kapitbahay, walang kamag-anak, at lalo na walang Diyos. Napakahirap mag-isa. Paano ka nga mabubuhay? Paano ka makikibagay? Pero pag dumating ang pagkakataon na mayroong nag-alaga sa atin at hinayaan nating alagaan tayo nito, tayo rin ay magbabago. Hindi lang sa pisikal na anyo, pero pati na rin sa ating kalooban. Kapag alam mong may nagmamahal sa iyo. Diyan po ang ating Diyos na madalas tayo ang nagpapakalayo-layo na, Panginoon, wag mo muna akong puntahan kasi marumi pa ako. Kalbo pa ako. Hindi pa ako bagay sa iyo. Pero sasabihin ng Diyos, naririto ako para sa iyo. Hayaan mo namang mahalin kita.
ito po ang ating pwedeng gawin at tanggapin ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Mga kapadong, dahil alam po ninyo na sa bawat kwento ay may kapupulutang aral at inspirasyon. At dito po ay may tahanan ang inyong kwento. Kaya ikwento mo kay Padong.